Ang Casiguran Aurora ay isa sa mga bucket list na gustong puntahan ng mga rider na kagaya ko. Matagal din namin pinlano ang rides na to. Mula Las Piñas, umalis kami ng alas 10 ng gabi. Base kasi sa aming kalkulasyon, dapat ay may liwanag na kapag nasa mabundok na kami na parte ng Bungabon hanggang Aurora. Dumaan nga pala kami ng Rojas Boulevard, Valenzuela at binaybay namin ang Bulacan hanggang marating namin itong papasok ng Plaridel Bypass Road. Sobrang luwag ng kalsada kaya nakalabas na rin kagad kami ng Plaridel Bypass. At dito ang una naming stopover, ang San Rafael. Nagpagpag ng konti at nagpagas at umalis na din kagad kami. Paglagpas ng Bulacan ay heto, nandito na tayo sa unang bayan ng Nueva Ecija, ang Gapan. May mga nagutom kaya huminto muna kami dito sa tindahan para kumain at magkape. Di din nagtagal ay tumuloy na din kagad kami sa aming biyahe hanggang sa marating na namin itong arko ng Cabanatuan. Sobrang dilim ng mga kalsada kaya doble ingat tayo lalo't marami tayong mga makakasabayang mga truck na may mga karga-kargang kalakal. Malaking tulong din sa biyaheng ganito kalayo ang mini driving light. Kaya sulit din ang pagpapakabit natin dito sa ating motor kahit na medyo may kamahalan. At hanggang sa madaanan namin itong Palayan Nueva Ecija na kahit gabi, ay ramdam natin ang aliwalas at ganda ng lugar. At ang kasunod namin na hinto ay itong welcome marker ng Bungabon na parte pa din ng Nueva Ecija, ang Onion Capital of the Philippines. May malaking ribulto nga pala ng sibuyas dito. Nagpahinga kami ng konti at kumuha ng mga picture at video. At matapos ang konting pahinga ay tumuloy na din kami sa aming biyahe hanggang sa madaanan na namin itong welcome arc ng Rizal Nueva Ecija. Medyo may liwanag na nang marating namin itong bayan ng Pantabangan. Halos 6 na oras na din kaming bumibiyahe kaya may mga tinamaan na din talaga ng antok. Napaliko ang isa naming kasamang motor, sina Renz, kaya sumunod na din kami. Samantala ang iba naming kasama ay nauna ng konti. Dito ay muntik na kaming matumba pag-ahon dahil na din siguro medyo inaantok na ako at medyo mabigat din talaga ang aming daladala. Kaya pala nagpa siyang huminto muna sina Renz dahil muntik nang malaglag ang kanyang OBR, si Lara. Ha? 300 meters, turn right. Hinto muna. Ayan yung man siya nakakulo yung kamay. Siyempre, gaya ng aming napag-usapan bago ang rides na ito ay safety first. Pag inaantok at pagod na, mas maiging huminto muna at magpahinga. Mas maigi nang unahin natin ang kaligtasan. Di bali nang tatagal ng konti ang biyahe basta makakarating ng ligtas sa ating destinasyon. At pagkatapos magkape, hilamos at konting pahinga ay umubante na din kagad kami. Nasa unahan lang din pala namin ang aming mga kasama. Napahinto din sila saglit para hintayin kami kasama na din ng kanilang pahinga. At dahil papaliwanag na, nadaanan na namin itong napakagandang tanawin na kabundukan na may sea of clouds. At habang pinapanood mo ang napakagandang tanawin na ito, maririnig mo ang iba't ibang tunog ng mga ibon. Minsan, hindi lang mismo ang destinasyon ang magbibigay kasiyahan sa ating mga mata. Minsan, sa atin palang mga dadaanan, mapapahinto na tayo at namamangha sa ganda na nakikita. Kagaya nitong aming dinadaanan sa mga oras na ito. Pag sa personal mo makita, parang painting. Kaya lang, minsan talaga may mga tanawin na hindi kayang idetalye ng kamera. Tanging mga mata lamang ang makakapagsabi kung gaano ito kaganda. At narating na din namin sa mga oras na ito ang Maria Aurora. Huminto lang kami saglit para kumuha ng mga picture sa welcome marker ng Maria Aurora. Sa parte na ito ay tatawid tayo sa isang tulay na halos one way lang. At habang tumatawid kami ay matatanaw mo ang napakagandang view na ito. At alam mo ba ang isa sa mga benepisyo ng pagra-rides? Ito yung makakakita ka ng ganitong mga view. Yung ramdam mo yung provincial vibes. Malayo sa magulo at maingay na paligid ng syudad. Kanya-kanya naman kasi tayo ng kaligayahan. Pero sa mga tao na kagaya ko na mahilig mag-rides, dito kami nakakaramdam ng kapayapaan. Yung pakiramdam na malaya ka. Yung tipong makakalimutan mo sandali ang mga problema. Magkakaroon ka ng pagkakataon na magmuni-muni at i-appreciate ang mga bagay-bagay. Kailangan din kasi natin minsan yon, lalo na kapag masyado na tayong na-stress at pine-pressure sa buhay. Minsan nakakalimutan na din natin ang totoong kahulugan ng buhay.
Minsan kasi nakafocus tayo sa masyado sa mga bagay-bagay at nakakalimutan na nating huminto muna saglit at magpahinga. At sa wakas ay narating na namin itong isa sa mga sikat na hintuan. Hindi lang sa mga riders kundi pati sa ibang mga motorista. Ito ang Ampere Beach na parte ng Dipakulao, Aurora. Dito ay makikita ang napakagandang beach at ang sikat na rock formation na madalas nakasama sa mga litrato at mga video ng mga motorista na napapadaan dito. Tanghali na nang marating namin itong Barangay Kulat at kapag nakita nyo na itong iba't ibang kulay ng concrete barrier sa gilid ng palayan at kalsada, ito ay sign na halos 1 oras pa ang layo mula sa Tibo Tidal. At narating na din namin itong entrance at papasok ng Tibo Tidal. Para lang po sa inyong kalaman, meron nga palang maliit na gas station dito. Sa mismong papasok naman ng Tibo Tidal at bago pumasok ay maglalag tayo at may babayaran na 10 piso. Medyo rough road nga pala ang papasok pero kayang-kaya naman ang mga motor at sasakyan. At halos mga 5 to 7 minutes lang naman mula dun sa entrance hanggang dito sa aming tinuluyan, ang Pacific Sunrise. Ayun guys, nandito tayo ngayon sa Tibo Tidal. Doon tayo nag-check-in na doon sa may Pacific Sunrise. Ayun, nandun yung tidal pool. Kitang-kita pa rin dito yung yung bakas ng ng bagyong Uwan. Pero maganda naman na. Medyo recover na. Kaya lang, yun nga, maraming mga puno pa rin nagbagsakan. Pero dahan-dahan naman nila dahan-dahan naman sila nag-recover, bumabangon. Maganda naman na ngayon dito, okay naman na dito sa sa Tibo Tidal. Ang ganda ng panahon ngayon kasi summer na, kaso pag madaling araw, medyo umuulan-ulan pa rin talaga. Kasi gawa nga na syempre nandito to sa Pacific side. So yung weather, medyo ganun talaga yung weather. Saka parang part pa yata ito ng Sierra Madre banda. Kaya ganun. Ayan, mag-alas 8 ng umaga. Medyo mataas pa yung tubig. Hindi pa siya pwede liguan. Kaya naman kaso medyo mataas pa talaga. Saka medyo pasok pa yung alon. Ayan. Maganda siya kapag low tide na talaga siguro. Suggest ko sa inyo pag pumunta kayo dito sa Tibo Tidal, magdala kayo ng pang snorkeling nyo para sulit na sulit yung punta nyo dito. Mga bandang alas 12 ng tanghali yung low tide, tapos mga bandang hanggang hapon siguro. Sa umaga hindi nyo maliliguan kasi medyo malalim pa at saka medyo malakas pa yung yung alon. Dito naman sa harap pwede naman maligo, pero para sa akin medyo delikado kasi alam nyo naman to, yung Aurora, harap na ng ng Pacific. So open talaga siya, open sea talaga. So napakaganda ng view dito, napakaganda ng paligid. Tapos suggest ko sa inyo tong itong resort na to, yung tinuluyan namin. Ito yung Pacific Pacific Sunrise. Tapos kagandahan dito, mabait yung dito, mabait yung bantay dito. Hindi maselan, tapos walang maraming mga usapan, mga ganun-ganun. Sa iba kasi ang daming mga kung ano-anong, alam nyo na yon. Tapos yung tent nila dito 300, tapos 50 pesos yung yung entrance. Tapos yun lang naman yung babayaran nyo. Tapos meron na kayo dito magagamit na lababo. Dito only water sila dito kasi galing yata ng bundok. So fresh na fresh, galing sa spring water. So nandito yung mga lutuan. Ayan, gusto nyo magluto, libre yan, wala na kayong babayaran lahat. Tapos syempre pag pumunta kayo dito, yung basura nyo syempre nyo na, ikaygo nyo na, clean as you go. Tapos punta tayo dito sa CR nila. Ang ganda dito mga idol kasi sa mga nakita ko rito, para sa akin lang naman ito yung pinaka maganda.
Kasi naka Bermuda yata, Bermuda grass yung nandito. Kaya ang sarap mag ano rito, mag camp. Ito naka only water sila. Ito yung CR nila. Ang ganda ng ano nila oh. Ayan, ayos na ayos dito. Komportable dito. Ito yung shower ano nila, shower area, shower room. Ayan, kung gusto nyo mag-shower, may solar light paggabi, maliwanag dito. Tapos may bakod. Tapos ito naman yung ano nila, yung CR. Ito pala yung CR nila. Yan, maayos, may ilaw. Tapos malinis, komportable. Tapos ito yung shower area nila. Ayan, araw ngayon ng Sabado, marami nagka-camp. Tapos medyo ano, marami rin nagdadatingan. Tapos kung gusto nyo mag-piso wifi din, nandito. Tapos ano, yung wifi nila abot hanggang doon sa ano, sa dulo. Kaya syempre, sa panahon ngayon kasi 'di ba kahit mag-camping tayo, ano pa rin naman, kailangan natin ng internet. Ayan, nandito. Maghuhulog lang kayo ng wifi nila. Dito ang ganda dito sa area na to kasi ano, naka-Bermuda. Kung wala naman kayong tent, meron naman ditong ano, meron namang pinaparentahan na tent. Kompleto naman sila dito. Maganda dito, komportable. Ayan, ang lawak dito. Ayan. Ang dami nilang ano, comfort room o CR. Ayan, ang dami nilang CR. Kaya komportable. Syempre minsan kapag medyo kulang-kulang sa CR, 'di ba? Medyo alam niyo na yun, kapag nagsabay-sabay yung mga tao, 'di ba? Dito marami ano. Kaya ang daming napunta dito. Tapos ingat lang dito sa ano, sa coconut tree. Kasi medyo nahulog kagabi, may nahulog. Kaya dapat pag nagte-tent kayo, naglalatag kayo ng tent, iwasan niyo na ano, na mahulugan kayo ng ano. Mahulugan kayo ng buko o nyug. Ayan. So, ayun. Tibo Tidal. Kasiguran, Aurora. Punta kayo dito guys, sulit na sulit pumunta dito. Medyo malayo lang to pero sulit naman yung pagpunta nyo dito. Saka mababait yung mga tao dito. Ayan, saka ang ganda ng area na to. Ayan, nag-overnight kami dito. Tapos bale, nagpaiwan lang kami, 2 motor. Tapos pupunta kami sa Parang Hills. Tapos didiretso kami ng Kasapsapan, bukas na kami uuwi. Sinulit na namin yung pagpunta dito sa Aurora kasi ano unang-una medyo malayo siya. Kung gusto mo masubok yung ano mo, pagiging riders mo, dito ka pumunta sa Tibo Tidal. Ayan, medyo malayo siya, tapos kailangan mo ng medyo mahabang pasensya. Tapos yung biyahe dito, hindi mo kailangan biglain. Mas maganda yung pinapahipahinga. Kasi ano, medyo delikado yung ano, may mga part na medyo delikado yung daan papunta dito. Pumunta kami dito, 7 motor. Gusto pa naman sana ng mga kasama namin na mag-extend rin hanggang bukas, mag 2 days. Kaso syempre, merong din tayo mga kanya-kanyang responsibilidad. Tapos may mga pasok din sila. Syempre, may mga tawag na tawag na pangangailangan. May mga pasok kasi sila. Kaya kinausap ko na lang sila para hindi magtampo, hindi sumama yung loob. Diba? Kasi saka okay naman kasi ano sila. Okay naman kasi 5 motor sila. Kami 2 nga lang lugi pa nga kami. So mag-alas 4 na ng hapon ang plano namin. Mag-pack up na rin kami. Kasi 12 hours na kami mamaya alas 5 dito. Diretso kami sa Parang Hills. Manonood lang siguro ng ng sunset. Pagkatapos nun, kung makita yung sunset doon. Pagkatapos nun, pupunta kami ng plano namin, pupunta kami ng Kasapsapan. Doon kami mag-overnight. Tapos kinabukasan, uuwi na.